Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Kauri Paz, Lodi Alan Balita, Lodi Revan Lagman, Lodi Robert Balaila, Lodi Ryan Teves, Lodi Benji Nono, Lodi Long Aguirre, Lodi Meronica Barrios, Lodi Han Ju. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-4 na kabanata, sa pagpapatuloy. Ang 4 na pantas o 4 sages ng Jianghu. Ang 40 taong digmaan sa pagitan ng orthodox o righteous at demonic forces. Ang terminong ito ay tumutukoy sa 4 na pinakamalalakas na master ng mga righteous sect na nagpakitang gilas sa larangan ng digmaan noong panahong yun. Matapos ang digmaan ng righteousness at demonic forces, nagretiro sila at nagtatag ng isang akademya. Ito ang sagradong lupain ng mga righteous sect, ang Miriam Academy. At makikita ang Miriam Academy School of Medicine, na may sumisigaw na bitawan niyo ako. Pakiusap. Habang nakahiga si Song Yang, puno ng benda ang katawan sinisigaw niya na hinihintay ako ng nakababata kong kapatid. Habang nakatingin si Master Kang Ho sayon sa kanya, sinasabi na pasensya na. Kung alam ko lang na may nakababata kang kapatid, hindi sana kita dinala rito ng basta-basta. Huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng mga tao para maghanap, kaya maghintay muna tayo sa ngayon. Tumugon naman siya ng pasiga na kailangan ko ng magmadali. Dagdag pa niya habang umiiyak na hinihintay ako ng kapatid ko. Napatingin naman siya nang may nagsalita na huwag kang mag-alala. Tiyak na mahahanap ko ang kapatid mo. Dagdag pa sa kanya ni Master Kang Ho sayon at sinabi pa na isinusumpa ko yan sa ngalan ng 4 sages ng Jianghu. Masayang sinabi naman ng batang babae na tama yan. Hindi nagsisinungaling ang master ko. Patuloy lang siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na bumabagsak habang ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bigat ng kanyang pinagdadaanan, at kahit sinusubukan niyang pigilan ang sarili ay hindi niya magawang itago ang matinding lungkot at pangamba na bumabalot sa kanya. At sumapit na ang gabi, at sa dilim ng paligid ay makikita ang labas ng Miriam Alliance. Mula sa mataas na pader ng Miriam Alliance, walang pag-aalinlangang tumalon si Song Yang, habang ang kanyang paglapag ay magaan ngunit puno ng layunin. Dahan-dahan siyang tumayo, bahagyang nanghihina ang kanyang katawan, at hindi niya napigil ang mapaungol sa sakit dahil sa mga pinsalang kanyang tinamo sa nakaraan. Tahimik siyang lumingon sa gusali, pinagmamasdan ito ng sandali, bago siya humarap sa unahan at marahang nagsalita, ang pangako mula sa 4 sages ng Jianghu ay sigurado naman. Pero, nagsimula na siyang humakbang, at mabilis na tumakbo habang sinasabi niya sa isip wala na akong oras para maghintay. Mabilis siyang tumakbo sa kakahuyan, palayo sa Miriam Academy, ang kanyang mga hakbang ay magaan ngunit puno ng pagmamadali. Habang ang malamlam na liwanag ng gabi ay sumasabay sa kanyang paglayo. Sinabi pa niya sa isip na gaano ba kalalim ang bundok na pinuntahan namin. Kanina pa ako tumatakbo, pero wala pa ring patag na lupa akong matanaw. Dagdag pa niya sa isip na kaya naman pala hindi alam sa Jianghu kung nasaan ang Miriam Academy. At ilang sandali pa, may nakita siyang isang tao na naglalakad ng tila walang pakialam, habang sumisipol pa ito ng mahinahon, na agad niyang pinagtakahan, sapagkat sa gitna ng madilim at tensyonadong kapaligiran ay napakaiba ng asal ng taong yun. Na para bang wala itong kinatatakutan. At makikita ang taong yun habang papalapit sila sa isa't isa, ang kanyang anyo ay unti-unting lumino sa dilim, at kapansin-pansin ang 6 na sandatang nakasabit sa kanyang katawan, na para bang bawat isa ay handa nang gamitin anumang sandali, na lalo pang nagdagdag sa misteryo at panganib ng kanyang presensya. Dahan-dahan siyang huminto sa paglalakad, unti-unting itinutok ang kanyang tingin sa kaharap. At nang makita niya ito ng malinaw, tahimik siyang napasabi sa kanyang isipan. 3 espada, at 3 talam. Dagdag pa niya sa kanyang isipan habang papalapit ng husto sa kaharap na kakaiba ang suot na yan. Makikita ang mukha nito na nakangiti, habang marahang sinabi sa isip ni Song Baek, parang narinig ko na to kung saan dati, na para bang may binubuksang alaala sa kanyang isipan habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kaharap. Tahimik niyang naisip habang papalapit sa kaharap, ano pa man, siguradong martial artist siya, kaya umakto tayo ng natural. Hindi naman siguro dapat magkaroon ng mga masasamang loob malapit sa Miriam Academy,
habang pinipilit niyang manatiling kalmado at hindi magpakita ng alinlangan sa kanyang kilos. Malapit nang mag-cross ang kanilang mga landas sa paglalakad, habang parehong patuloy sa paglapit sa isa't isa ng tahimik. Hindi siya umimik habang dahan-dahan siyang lumalampas sa lalaki. Nananatiling kalmado ngunit alerto, na para bang sinusubukan niyang huwag magpakita ng anumang senyales ng pagdududa o tensyon habang nagkakasalubong sila sa gitna ng daan. At pagkalampas niya ng kaunti, biglang nagsalita ang lalaki sa likuran niya, "Magandang espada, ah." Nagulat naman siya nang marinig yon. At sa isang iglap, mabilis niyang binunot ang kanyang espada at agad na hinampes ito sa lalaki, na nagdulot ng biglaang tensyon at pagputol sa tahimik na sandali ng kanilang pagtatagpo. Pinigilan niya ang espada sa mismong harap ng leeg nito, ilang milimetro na lang ang pagitan, habang parehong natigilan ang dalawa sa biglaang pagputok ng tensyon sa pagitan nila. Lumingon ito sa kanya, habang ang talam ay nakaamba pa rin sa leeg nito, at kalmadong nagsalita, "Anong ginagawa mo? Pinupuri ko lang naman ang espada mo." Sinabi naman niya dito na lahat ng tao ay ganyan ang sinasabi habang sinusubukang makuha ang espadang ito. Tamaan mo ang sariling acupoints para hindi ka makagalaw. Pagkatapos, tahimik akong aalis. Napaturo siya sa kanyang sandata at masayang sinabi nito sa kanya na binata, tila mayroong hindi pagkakaunawaan. "Tingnan mo, marami akong espada." Malakas ang boses naman niyang sinabi na tumahimik ka at gawin mo na ngayon din. Habang dahan-dahan nitong ibinababa ang kamay sa tabi ng espada, kalmado siyang nagsalita, "Medyo may nipin ka ring tao, ano?" At sa simpleng pitik lang ng daliri nito, bigla siyang napatalsik palayo, tila tinamaan ng hindi nakikitang puwersa. Habang nawalan siya ng balanse sa sobrang bigla at lakas ng galaw, malakas siyang napaurong palayo, at sa kanyang pag-slide sa lupa ay nag-iwan ito ng bahagyang hukay sa dinaraanan niya. Tanda ng biglaang puwersang tumama sa kanya, habang pilit niyang kinokontrol ang sarili upang hindi tuluyang mawala ng balanse. At ilang sandali pa, habang unti-unti na siyang humihinto, napakuba siya ng katawan upang saluhin ang bigat ng pag-urong at agad na kumuha ng balanse. Napatingin siya sa kanyang espada sa gilid. Nabakas sa kanyang mukha ang gulat at hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang kamay at espada habang hawak niya ito, at sa kanyang isipan ay hindi niya mapigil ang maisip, hindi ito kapanipaniwala. Ang tindi ng lakas ng empty hand sword technique, ganito ba ito makapangyarihan? Ang empty hand sword technique isang technique para tapatan ang mga espada gamit ang hubad na kamay. Habang nakatalikod ito, tumatawang sinasabi nito na hindi mo talaga binibitawan ang espada. Mukhang napakahalaga sa iyo ng white jade sword. Napalaki ng mata siya nang marinig yon, halatang nagulat at bahagyang natigilan, at sa kanyang isipan ay marahang napasabi, alam niyang ito ang white jade sword. Posible kayang hindi niya ito naituloy at naalala ito na napasigaw sila sa gulat na totoo ba yun? Dagdag pa niya na bayani si Lolo sa digmaan ng righteousness at demonic forces. Sumagot ang kanyang ama at sinabi na oo. Ang lolo mo, kasama ang 4 sages ng Jianghu, ang nagligtas sa Merim. Masayang sinabi pa ni Song Yang na kaya pala naging isang iginagalang na heirloom ang White Jade Sword matapos nitong paslangin ang hindi mabilang na miyembro ng Demon Sect. Tumugon ang kanyang ama habang makikita ito na oo. Lalo na't hinarap niya ang buhay at kamatayan kasama ang dakilang bayaning si Han Hyun. Malakas ang lolo mo, pero sinasabing ang lakas ng dakilang bayaning si Han Hyun ay walang katulad, kahit sa hanay ng 4 sages ng Jianghu. Masayang napasabi naman si Song Baek na kung gayon, ang dakilang bayaning si Han Hyun ang pinakamalakas. Napasabi naman ng kanyang ama habang napataas ng isang daliri na oo. Kaya naman, matapos ang digmaan ng righteousness at demonic forces, may kasabihan sa mga miyembro ng Demon Sect. Napatanong si Song Baek na ano po yun. Sinagot siya ng kanyang ama na 3 espada at talam. Kung makasagupa mo si Han Hyun, kailangan mong tumakbo agad palayo. Balik sa kanya na napasabi sa isip habang pinagpapawisan at nakangiwi ang mukha na paanong hindi ko agad na-realize. Hindi karaniwan na makakita ng isang mandirigma sa Jianghu na may dalang 3 espada at talam. Kung tama ang hinala ko, ang taong ito ay siguradong ang walang katulad na si Han Hyun. At sinabi nito sa kanya na hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo, pero kakaunti lang ang nabubuhay matapos akong tutukan ng patalim sa leeg. Biglang napasalubong siya ng kilay at napasabi sa isip na kahit mukhang bata siya,
sigurado akong siya nga ang rejuvenated great hero na si Han Hyun. Walang silbi ang pagtakbo sa harap niya. Anong gagawin ko? Humarap ito sa kanya ng dahan-dahan, ang tingin ay seryoso at hindi mabasa. Bago mahinahong magsalita, tingnan mo ang lalaking ito. At sinabi niya sa isip habang nakatingin sa kanya si Song Yang na mukhang nalaman na niya kung sino ako, pero nakikita ko pa rin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nakuha mo ang interes ko sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. At masayang sinabi nito sa kanya na kaya, ganito na lang ang gawin natin. Tinulo niya ang mga sandata sa likod at sinabi na kung mapipilit mo akong bumunot ng kahit isa sa aking mga espada o talam sa loob ng 20 segundo. Papayagan kitang umalis. Dagdag pa niya habang makikita si Song Yang na nagulat sa sinabi niya na gayunpaman, kung mab-aigo ka, kukunin kitang disipulo. At ilang sandali pa, tuluyang tumahimik ang paligid, na para bang pati hangin ay huminto sa paggalaw, habang si Song Yang ay dahan-daang nag-adjust ng tindig at nagtipon ng kanyang konsentrasyon. At nakangiting sinabi nito sa kanya na sobrang tuwa mo ba sa posibilidad na maging disipulo ko? Huwag kang mag-alala, bata. Gagawin kitang pinakamahusay na martial artist sa mundo para ipagpatuloy ang aking legacy. Nagulat naman ito nang sabihin sa kanya ni Song Yang na kailangan ninyong tuparin ang inyong pangako. Itinaas niya ang kanyang espada sa harapan at hinawakan ito ng mahigpit. At naghanda siya habang malakas na isinigaw, kung bubunot kayo ng espada sa loob ng 20 segundo. Kailangang mangako kayong papayagan niyo akong umalis. Makikita naman sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala sa narinig, bahagyang natigilan habang sinusuri ang lakas ng loob at kumpiyansa ng kaharap, na para bang iniisip kung seryoso ba ito sa hamong kanyang inilatag. At mabilis na lumipas ang panahon, hanggang sa umabot ang lahat sa paglipas ng 2 taon, dala ang mga pagbabagong hindi na maibabalik at mga pangyayaring tuluyang humubog sa kapalaran ng bawat isa. Makikita ang isang malaking daan na puno ng mga taong naglalakad, nagkakasalubong at nag-uusap, habang ang paligid ay buhay na buhay sa dami ng mga naglalakbay na tila ba patungo sa iba't ibang direksyon ng kanilang mga kapalaran. At mula rito, isang supot ng pera ang maingat na ibinaba nito sa lamesa, na may tunog na marahang paglapag, habang kalmado niyang sinabi, narito ang bayad, na para bang tapos na ang isang kasunduan o transaksyon sa pagitan nila. Napasabi naman ng matanda sa kanya na haha, kaibigan. Paano ka magbabayad nang hindi mo pa man lang tinitingnan ang mga kalakal? Sumagot ito sa kanya na laging perpekto ang mga kalakal ni Old Master O. At ilang sandali pa tinawag siya sa labas na sinigaw na Song Baek, dalhin mo yan rito. At makikita si Song Baek na pasan ang mga gamit sa kanyang balikat habang papasok sa silid, maingat ang bawat hakbang niya sa pagdadala ng mabigat na kargada. At pagkatapos, tinanong niya na saan ko po ilalagay ang mga ito. Sumagot naman agad ang may-ari na sinabi habang nakatingin sa kanya ang dalawa na mabilis talaga ang takbo ng panahon. At naalala pa ito habang sinasabi pa na mga 2 taon na ang nakalipas, di ba? Noong dinala mo ang batang yan dito. Noon, nag-aalala ako dahil masyado siyang mahina at lampayatot. Habang napakrus ng kamay sa katawan sinabi pa nito na patuloy na nakatingin sa kanya na isipin mo yun, ang bilis niyang lumaki. Pero noon man o ngayon, nananatili siyang kasing tahimik pa rin. Sumagot naman ang nagkupkap sa kanya na tunay nga. At ilang sandali pa, makikita ang isang kalisa na tumatakbo sa kalsada, ang mga gulong nito ay humahampas sa daan habang humahawi ito sa alikabok. Hawak ni Song Baek ang tali ng baka habang siya ay tahimik na naglalakad. Tumingin ang matanda sa kanya na may halong pag-aalala, habang si Song Baek naman ay nakatitig lang ng diretso, ang kanyang mukha ay tahimik at walang mabasang emosyon, na para bang may malalim na iniisip. At sinabi ng matanda sa kanyang isip na makikita si Song Baek na kahit saang anggulo ko tingnan. Iba siya sa mga karaniwang bata. Base sa pangangatawan niya, mukhang anak siya ng isang martial artist. Pero hanggang ngayon, hindi niya kailanman ibinabahagi ang kwento niya. Napalingon siya ng tingin nang tinawag siya ng matanda. At sinabi niya kay Song Baek na hindi mo ba gustong umuwi? Tahimik lang na tumingin sa kanya si Song Baek. At pumikit siya na bahagyang napatikom ng labi na tumugon na hindi po. Ito na ang tahanan ko. Na makikita na malapit na silang makarating sa kanilang bahay. Nagulat naman siya nang may makita siya sa unahan, bigla siyang natigilan sa kanyang paglalakad habang ang kanyang mga mata ay napako sa kung anumang bagay o tao ang bumungad sa kanya.
At biglang sinabi sa kanila ng sundalo, "Hinto." Napasabi naman siya, "Sino ang mga dumating na ito?" At mula sa likod ng mga sundalo, makikita ang isang tao na dahan-daang lumalabas, nakasuot ng pulang kapa at may sombrerong bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Habang sa kanyang tagiliran ay nakasabit ang isang malaking espada. Nagulat naman ang matanda nang makita yon, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang tila kinilala niya ang kakaibang presensya ng taong lumabas. Mabilis itong bumaba sa kalisa at nagsalita habang papalapit, Anong nagdala sa inyo rito nang walang pasabi?" Na may halong pagtataka at pag-iingat sa kanyang tinig, habang si Song Baek naman ay agad na sumunod sa kanya ng tahimik. Humawak ito sa kanyang sombrero at bahagyang ibinaba ang ulo. Saka mahina akong nagsalita sa matanda, "Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita, Master O." At pagkatapos ay tumayo ito ng tuwid na nakatingin sa matanda. Ito pala ay ang Dongbang clan na si Dongbang Chanho. Agad silang yumuko sa lupa, at sumunod si Song Baek nang may paggalang, habang mahinahong nagsalita ang matanda, "Elder, tanggapin niyo po ang aking pagbati, na puno ng respeto at pag-iingat." Isang batang babae naman ang sumilip mula sa likod ni Dongbang Chanho, ang kanyang mukha ay masigla at puno ng saya. Habang masayang nagsalita, "Hehe, lolo nandito rin ako," na agad nagbigay ng mas magaan na atmosfera sa gitna ng seryosong tagpo. Napatingin naman si Song Baek sa kanya na bakas ang pagtataka, habang ang batang babae naman ay bahagyang natigilan nang mapansin siya at agad na nagtanong, "Sino siya?" Na may halong kuryosidad at inosenteng pag-uusisa. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata. Ika-5 kabanata, sa pagpapatuloy. Lumayo si Song Baek mula sa tahanan at umupo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang punong walang dahon. Tahimik ang paligid, at tanging hangin lamang ang marahang humahaplos sa mga sanga nitong tuyot, habang siya'y nakaupo ng mag-isa, tila nagmumuni-muni sa mga pangyayaring unti-unting bumabalot sa kanyang kapalaran. At maririnig ang yabag ng kabayo na unti-unting humihina hanggang sa tuluyang tumigil. At mula sa gilid ng bahay, makikita ang isang karwahe na napapalibutan ng mga sundalo. Nakatingin siya dito, at sa kanyang isipan ay marahang sinabi sa isip na isang karwahe. Dagdag pa niya sa kanyang isipan, "May karwahe rin kami sa bahay dati," habang sandaling lamambat ang kanyang tingin, tila ba may sumagi sa kanyang alaala. Bigla siyang nagulat nang may isang boses na nagsalita mula sa kanyang likuran, na "Anong ginagawa mo rito?" Natataranta siyang lumingon sa likod, at doon ay nakita niya ang batang babae kasama ang isang sundalo, kapwa nakatayo sa likuran niya. Ang batang babae ay mukhang mausisa pa rin. Habang ang sundalo ay seryoso at tahimik, tila sinusukat ang kanyang kilos at presensya. Masayang sinabi ng batang babae na, "Hello? Ako si Dongbang Ri. Anong pangalan mo?" Habang nakatingin ng diretso kay Song Baek, ang kanyang tinig ay magaan at puno ng kuryosidad, na tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Natulala naman siya habang nakatingin lang kay Dongbang Ri, sandaling hindi nakapagsalita dahil sa biglaang paglapit at pagiging direkta nito. Napasalubong ang kilay ng sundalong kasama ni Dongbang Ri habang matamang nakatingin sa kanya. Halatang naiinis dahil hindi sumasagot, habang si Song Baek naman ay tahimik na napaisip, ang batang ito ay yung kanina. At biglang nagsalita ang sundalo, "Hoy, bata! Kapag may tumatawag sa'yo, dapat sumasagot ka," na may halong mahigpit na tono. Naglakad si Dongbang Ri palapit kay Song Baek, na agad niyang ikinagulat, bahagyang napaatras habang sinusubukang timbangin ang sitwasyon. Habang ang sundalo naman ay mabilis na nagsalita, "Teka lang, miss." Na para bang sinusubukang pigilan ang biglaang kilos nito. Mas lalo pang nagulat si Song Baek at bahagyang napaatras nang masayang tumabi si Dongbang Ri sa kanya at umupo, na parang walang alinlangan sa paglapit nito, habang si Song Baek ay nanatiling tensyonado at hindi alam kung paano tutugan sa biglaang pagiging komportable ng bata sa tabi niya. Namumula ang mukha niya habang napatingin kay Dongbang Ri, halatang nahihiya at nagugulat sa pagiging lapit nito. At nauutal na nagsalita, "Ano ang ginagawa mo?" Tumingin sa kanya si Dongbang Ri na bahagyang napaliit ng mata at tumugo na, "Uulitin ko. Ako si Dongbang Ri, 9 na taong gulang. Anong pangalan mo?" Habang nakatingin siya dito makikita ang pamumula ng mukha niya at sinabi sa isip na sa malapitan, "Ang ganda niya talaga." Mabilis niyang ibinaling ang tingin sa gilid,
bahagyang nag-iwas ng mata, saka mahinahong tumugon, "Ako si Song Baek, 11 taong gulang, na may halong kaba at pag-iingat, habang sinusubukang itago ang kanyang hiya sa biglaang sitwasyon." Nagulat si Ri at biglang napatingin sa kanya, saka masiglang nagsalita, "Ay naku! Kuya pala kita, pasensya na." Mabilis na kumabog ang dibdib ni Song Baek, at napahawak siya roon habang bahagyang napangiwi ang kanyang mukha, na tila hindi alam kung paano tatanggapin ang biglaang tawag na kuya, habang sa kanyang isipan ay paulit-ulit na umiikot ang salitang iyon na may halong gulat at pagkalito. Nakangiting tumingin si Ri sa kanya at masiglang nagsalita, "Dahil kuya nakita, tawagin mo na lang akong Rimei simula ngayon." Na may halong tuwa at pagiging palakaibigan, habang tila mas lalong gamaan ang pakikitungo niya kay Song Baek. Namumulang napatingin si Song Baek kay Ri, bahagyang nag-aalangan ngunit mahinang nasabi ang pangalan, "Rimei." Ang Mei ay isang tawag ng paglalambing para sa nakababata na kapatid na babae o babaeng disipulo. Masayang pinagdaong palad ni Ri ang kanyang palad at masiglang nagsalita, "Oo, Rimei." Songga, na puno ng tuwa at pagiging palakaibigan. Habang si Song Baek ay nanatiling bahagyang nagulat sa biglaang pagiging komportable ng bata sa kanya. Na nagtatakang napasabi pa naga. Nagtangkang hawakan ni Ri ang mukha ni Song Baek habang masiglang nagsalita, "Songga, ang pula ng mukha mo. May sakit ka ba?" Mabilis siyang umiling at agad na tumugon, hindi sa ganoon, na halatang nahihiya at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Sa di kalayuan, makikitang lalong tumahimik ang sundalong kasama nila, mas mahigpit na napakapit sa kanyang sandata. At naiinis na napasabi sa isip ang sundalo, habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang sibat na halos maputol na sa tindi ng diin, ang batang yan, ang lakas ng loob niya. Habang pinipisil ni Ri ang pisngi ni Song Baek nang may pagkaaliw. Lalong humigpit ang pagkakakapit ng sundalo sa kanyang sibat habang pinagmamasdan ang eksena, at sa kanyang isipan ay may mabigat na naisip, "Alam mo ba kung sino ang kinakausap at tinatawanan mo ngayon? Kung alam mo lang kung sino siya, hindi ka man lang maglalakas loob na tumingin sa mga mata niya." Dagdag pa niya sa isip habang naiisip ito na siya ang rurok ng hindi mabilang na hukbo at kayamanan. Hawak niya ang pinakamataas na kapangyarihan, pangalawa lamang sa mismong emperador. Siya ang nag-iisang anak ng Grand Marshal na si Dongbang Chanho, ang pinakamamahal at pinakaiginagalang sa lahat. Naiinis pa nitong sinabi sa isip na gayunpaman, ang hamak na batang taga-bukid na ito ay naglalakas loob na. Hindi na niya ito naituloy nang biglang kumalma ang mukha nito nang marinig niya na malakas na tumatawa si Ri habang sinasabi na ano yun. "Songga," napaturo si Ri pababa habang patuloy pa rin itong pinipisil ang pisngi ni Song Baek. Tahimik naman ang sundalong tagapagbantay habang pinagmamasdan si Ri, na masayang nakikisalamuha kay Song Baek. Sa kanyang kalmadong mukha, tahimik na napasabi ang sundalo sa kanyang isip, "Kailan ko ba huling nakitang tumawa ng ganyan katapat ang binibini?" Tila ito ang unang pagkakataon mula nang pumanaw ang madam. Napakatapat ng ngiti. Sandaling lumambat ang kanyang tingin habang pinagmamasdan si Ri, na para bang ang masayang tagpong iyon ay nagbabalik ng alaala ng isang panahong matagal nang nawala. Dagdag pa niya habang malakas na tumatawa si Ri nang makita niya ang ulo ni Song Baek ay may nakapatong na dahon na nag-alala ako nung ipinilit mong sumama sa biyaheng ito. Pero mukhang naging maganda naman ang kinalabasan. Na napapikit ito na may kalmadong mukha na nakangiti. At pagkatapos, makikita ang kamay ni Ri na itinaas na sinisigaw na Songga. Dagdag pa nito habang sumilip sa bintana ng karwahe habang kumakaway na laro tayo ulit sa susunod ha. Napasabi naman ng sundalong nagbabantay sa kanya na binibini, "Mapanganib po." Habang pinagmamasdan ni Song Baek ang karwahe na papalayo, tahimik siyang napatingin sa direksyon nito, at sa kanyang isipan ay marahang inulit ang pangalan, Dongbang Ri. Habang unti-unting humuhupa ang ingay ng paligid at naiwan ang tahimik na pagninilay sa kanyang sarili. Mapapakinggan pa ang sigaw ng tagabantay na sundalo na binibini. Makikita ang bahagyang ngiti sa mukha ni Song Baek habang pinagmamasdan ang papalayong karwahe, at sa kanyang isipan ay marahang naisip, napakakakaibang bata. Bigla namang dumating ang matanda at masayang nagsalita, "Kaya mo rin pala magpakita ng ganyang klaseng mukha." Napatingin naman si Song Baek sa kanya, bahagyang natigilan sa sinabi, habang mabilis niyang binura ang ngiting kanina'y sandaling lumitaw sa kanyang mukha at bumalik sa kanyang tahimik na anyo.
At ibinaling ni Song Baek ang kanyang tingin, bahagyang umiwas sa mata ng matanda, saka mahinahong tumugon, Hindi naman po, sinabi sa kanya ng matanda, magkikita kayong muli makalipas ang 1 buwan. Pagkarinig niya nito, bahagyang nag-iba ang kanyang tingin, at tila muling nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan ay marahang naisip. 1 buwan, tumingin sa kanya ang matanda at nakangiting nagsalita, dahil dyan, magiging abala na ako simula bukas, na may halong kaseryosohan at bahagyang pananabik. At tumalikod na ang matanda habang naglalakad, saka nagsalita, pumasok na tayo sa loob. Malamig na, agad namang sumunod si Song Baek, na opo. Habang mabilis na hinabol ang matanda papasok sa loob. Na sinabi pa niya sa isip habang nakapasok na sila sa loob na 1 buwan pala. At mula sa loob, makikita ang matanda na abala sa pagpapanday ng isang malaking espada. Ang bakal ay nagliliyab pa sa sobrang init, habang malakas at paulit-ulit niyang hinahampas ito gamit ang martilyo, na lumilikha ng matinis na tunog na umaalingaw sa buong paligid, na para bang bawat hampas ay may dalang layunin at kasanayang hinubog ng mahabang panahon. Bigla namang mapapansin ang paa ni Song Baek sa gilid, nakatayo siya roon ng tahimik. Napansin naman siya ng matanda at agad na napatingin sa kanyang direksyon, bahagyang tumigil sa kanyang ginagawa. Sinabi sa kanya ni Song Baek, dala ko na po ang tubig. Agad namang tumugon ang matanda, magaling. Halika rito, mayroon akong ipapakita sa'yo. Sinabi sa kanya ng matanda habang nakaturo sa nagbabagang espada, ito ang aayusin natin simula ngayong araw. Ngayon mo lang nakitang may aayusin tayong iba maliban sa mga kagamitang pangsaka, no? Napaseryoso ang mukha ni Song Baek habang nakatingin sa nagbabagang bakal, at marahan niyang nasabi, isa itong espada. Napatingin sa kanya ang matanda, at sa kanyang isipan ay tahimik na naisip. Matapos makakita ng puro kagamitang pangsaka sa loob ng 2 taon, kaya mo pa ring makilala ang pagkakaiba ng espada at talam sa isang tingin lang. Napatingin siya sa kamay ni Song Baek, na mahigpit na nakakuyom at bahagyang nanginginig, at sa kanyang sarili ay marahang napasabi ang matanda, siguradong galing siya sa isang pamilya ng mga mandirigma. At habang tahimik siyang nakatayo, unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanyang buhay, at marahan niyang ibinulong sa sarili, hindi ko yun napagtanto noong mas bata pa ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Alam ko na sigurado kung bakit nauwi sa ganoon ang pamilya namin. Dagdag pa niya habang naiinis ang mukha na dahil sa kasumpa-sumpang pirasong bakal na ito. At mariin pa niyang binulong sa isip na lahat dahil sa kasumpa-sumpang pirasong bakal na ito. At sinabi niya habang nakatungo ang ulo na itong kasumpa-sumpa. Hindi na niya ito naituloy nang nagulat siya nang magsalita ang matanda na ang espada ay espada lang. May nanlalaking mata siya na tinanong ang matanda na Anong ibig ninyong sabihin doon? Sinagot siya nito at sinabi na gaya lang ng sinabi ko. Hamampas ng martilyo sa espada at sinabi pa na kung isang masamang tao ang gagamit nito, magiging masama itong sandata. Kung isang marangal na mandirigma ang gagamit nito, magiging mabuti itong sandata. Ang espadang pinapanday natin ngayon ay nag-uutos sa 1,000,000 hukbo, sa lahat ng sundalo, at isa itong espada na nagpoprotekta sa atin laban sa mga kaaway mula sa hilaga. Dagdag pa niya habang sinawsaw sa tubig ang espada na Song Baek. At itinaas ito na tumingin sa kanya ang matanda na sinabi pa na paano ka mabubuhay kung ang tanging ginagawa mo ay magtanim ng sama ng loob. Mamuhay ka ng nakatingin sa hinaharap. At pagkatapos sinabi niya habang may binubuhat siyang isang timbang tubig na maraming araw na ang lumipas mula nang ayusin ni Lolo ang espada ng general. Pero hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang mga sinabi niya noong araw na yun. Mamuhay ng nakatingin sa hinaharap. Ano ba talaga ang ibig sabihin yun? Na makikita ang kanyang mukha na nakatingin sa ibaba na puno ng pawis ang mukha. At sinabi pa niya na gayunpaman, sa tingin ko ay naiintindihan ko namang tunay siyang nagmamalasakit sa akin. Wala pang maraming tao ang tunay na nagtrato sa akin ng tapat. Sina ama at ina, na laging nagbabantay at nag-aalaga sa akin. At ang kakaibang batang yon. At nang maisip niya ang babae, bigla siyang napatigil sandali at hindi niya napigil ang mamula ang kanyang mukha, habang unti-unting lumitaw ang isang malawak at hindi sinasadyang ngiti sa kanyang mga labi, na para bang ang alaala nito ay sapat upang pansamantalang pag-aanin ang bigat ng kanyang iniisip.
At nagpatuloy sa paglalakad buhat ang isang timbo ng tubig na sinabi pa sa kanyang isip na magkikita kaming muli sa loob ng ilang araw. At nang makarating siya sa bahay, bahagyang huminto siya sa harap ng pinto. Saka masayang nagsalita, nakabalik na ako. Bigla niyang nabitawan ang timbo ng tubig, na kumalabog sa sahig habang kumakalat ang laman nito. Sa sumunod na sandali, napako ang kanyang tingin sa matanda na nakahandusay sa lupa. Lolo! Malakas niyang sigaw, habang agad na napuno ng gulat at pag-aalala ang kanyang mukha at mabilis siyang kumilos palapit dito. At ilang sandali pa, makikita ang matanda na mahinaong nakahiga sa kama, habang sinusuri siya ng manggagamot. Tahimik ang paligid, mabigat at puno ng pag-aalala. Si Song Baek ay nakatayo lamang sa gilid, hindi umiimik, habang nakatingin sa matanda na may halong pag-aalala at katahimikan, tila pinipigilan ang anumang emosyon habang hinihintay ang sasabihin ng manggagamot. Itinaas ng manggagamot ang kumot hanggang sa leeg ng matanda, maingat at dahan-dahan ang kilos, habang sinusuri pa rin ang kanyang kondisyon. Nag-aalalang napatanong si Song Baek, Doktor, habang ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pangamba. Ngunit nanatiling tahimik ang manggagamot, nakatingin lamang sa matanda, seryoso ang mukha at maingat sa kanyang mga obserbasyon. At inabot ng manggagamot ang isang supot sa kanya habang mahinahong nagsalita, pakuluan mo ito at ipainom sa kanya ng 2 beses sa isang araw simula ngayon. Kinuha niya ang supot at pinagmasdan ito ng mabuti, saka mahinahong nagtanong, gagaling ba siya rito? Habang bakas sa kanyang tinig ang pag-aalala at pag-asang may kasagutan na magpapagaan sa kanyang loob. Nang marinig niya ang sinabi ng manggagamot agad siyang namutla at nagulat na makakatulong lang ito para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Habang papaalis ang manggagamot sinabi pa nito sa kanya na mabuting tao siya, kaya ilibing mo siya sa isang maayos na lugar. Makikita ang mata ng matanda na bahagyang gumalaw, na parang unti-unting nagkakaroon ng malay. Pagkatapos ay naglabas siya ng mahinang ungol, at dahan-dahan siyang kumilos, tila pilit na binabawi ang sarili mula sa pagkakahiga. Ilang sandali pa, tuluyang natahimik ang matanda, habang nakaupo sa kama. At tumingala ito na sinabi niya na pati ang langit ay walang pakialam. Kung nakapaghintay lang sana ako hanggang sa matapos ang espada. At makikita itong nanatiling nakatingala lamang at natahimik. At ibinaba ang tingin na sinabi pa sa isip na bandang huli, naaawa lang ako kay Song Baek. Napatingin siya sa labas ng pintuan at nakita ang lumiliwanag na apoy. Naglakad siya papunta roon, dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang habang ang liwanag ng apoy ay papalakas sa kanyang paningin. Habang papalapit, mahinang sinabi niya, sino kaya ito sa ganitong oras ng gabi? Nagulat siya nang tuluyang makita kung sino ang nasa harap niya. Si Song Baek, na nagpapatuloy sa pagpanday ng espada sa gitna ng gabi. Saglit siyang natigilan, habang pinagmamasdan ang bawat hampas at ang nagliliyab na bakal. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata.